Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Giggles nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O ano naman ito? Grabe ho. O talagang napakabilis talaga ng ang pagbalik. O dati-rati, o kayo yung namamayani dyan. Saan? O dyan sa Senado. Ano ngayon nangyayari? Problema. Digital, di ba? O eto. Ano ba meron? O pero bago natin simulan yan, sang like, sang share, o good sa po tayo dyan, ha? At pa-share, pa-like ng video. O eto, sabi dito, Senador Win Gatchalian, ewan natin sa LTO ang desisyon tungkol sa SUV na may plakang 7. Aba. Oo, huli na, tumatanggi pa. Di ba? Eto, baka mamaya, magulat kayo. May record kasi ang MMDA dyan pagdating sa mga CCTV footage, no? Hindi ho may tatanggi kung kanino. Yaman. Diba? Eto, panoorin natin kung ano yung pag-uusap dito. At doon sa huling video, grabe po, pati yung driver, sinasangkot na ngayon. Posible kaya, baka si Ate Garma ay hindi dumating doon sa hearing ng red ribbon, blue ribbon. Posible kayang tumakas na ito at nakatakas na sa ibang bansa. Yan po ang katanungan ng ating mga kababayan. So bago natin talakayin yun, yung pag-uusap doon, abangan nyo yun Huwag nyo kakatin yung video. Dire-diretso nyo lang. Eto, ano meron dito? Pasok. Nagsalita na si Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa sasakyang may plakang numero 7 pero wala siyang inamin at wala ring tinanggi. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Tumanggi si Senator Win Gatchalian na kumpirmahin ang luxury SUV na may plakang 7 na dumaan sa EDSA busway kung pagmamayari nga ba yan ang kumpanya kung saan board members ang kanyang ama at kapatid. Ayon kay Gatchalian, nagsalita naman na raw ang kinatawa ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Nagbayad na rin daw ng multa ang mga sangkot sa issue. Tinanong din si Gatchalian kung posible bang nagamit lang ng kanyang kaanak ang 7 protocol plate ng senador. Pero tumanggi pa rin siyang magkomento rito. Mahirap naman mag-comment. Bakit? Bakit mahirap mag-comment? Oo. Ang mahirap, yung itatanggi mo, huling-huli na, di umano. Yan ang mahirap. Mga kasama, naniniwala ba kayo na nagsasabi ng totoo? Itong si Senador? Kung naniniwala kayo, type nyo dyan sa comment section. Kung hindi naman kayo naniniwala, type nyo rin dyan. Yan kasi ang problema sa atin, no? Marami hong CCTV. Marami hong nakakita na. Kahit biruin nyo, na bidyuhan ng isang MMDA enforcer o isang IAC, alin man doon sa dalawang nabanggit, baka siguro, hindi na yung matatanggi kung sakaling lumabas na yung resulta ng MMDA at ang LTO ang magsasalita. Tuloy. Habang nag-iimbestiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Iiwan na lang daw ni Gatchalian kay Senate President Jesus Cordero ang desisyon tungkol sa panukalang pagbabawas ng ini-issue na protocol plates para sa mga mambabatas. Naku. Si Senator Joel Villanueva naman, nagtataka kung bakit pa nabalita ang pagdaan ng SUV sa busway. I just find it weird na it's a national news, and the LTO should just do their part. Let's be all responsible, diba? Do the right thing. Tama. Sinabi naman ni Villanueva na gumagamit siya ng protocol plate. Anya, hindi niya raw ito pinapagamit sa mga kaanak niya. For the record, I never or ever will allow any of my family, relatives, wife, isa lang wife ko, anak, whatsoever. Pinag-iisipan na ngayon ng Department of Transportation kung babaguhin nila ang patakaran sa pagbibigay ng protocol plates. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, balak nilang bawasan ang plakang ini-issue sa mga opisyal. Layon daw nitong masigurong isang sasakyan lang na ginagamit ng senador o kongresista ang paggagamitan ng plaka. 2 pares lang ng protocol plates ang kasalukuyang binibigay sa kada isang opisyal. Nagbabalita mula sa frontline. So yan, isang magandang investigasyon din dapat ang mangyari dito, hindi lang yung magwawalang kibo. Isipin nyo, kung kayo ay pepede, bakit ang ibang tao hindi? Pag ang ibang tao ay nahuli, multa, suspendido ang lisensya. Yan di ba, iskandalo yan.
naturang plaka ng isang senador o pumasok sa busway, dapat umamin siya at mag-sorry na lang. Pwede naman yun eh. Di ba? Bakit kailangan pa itanggi? Sa bagay. Oo. Ito na, nalalaman natin kung sino talaga yung mga tao na ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Kung sila man talaga yung nakasakay doon di ba sabihin, sorry. Dahil meron kaming meeting na kailangang atenan, nagmamadali kami at hindi kami pwedeng matraffic. Meron kaming tutulungan tao o meron kaming appointment na kailangan nandun kami. Dapat ganun. Sabihin nyo sa tao. Hindi yung huli na nga kayo, tinatanggi nyo pa. O ipapaubaya na lang daw kay SP. Bakit? Para saan? Eto naman. Ano bang sagot dyan ng MMDA? Para makita natin kung ano yung mga pag-uusap. Di ba? Hindi yung pwedeng ganun-ganun lang. Di ba? Ate, pwede mo bang kwento sa amin kung ano yung nahuli kam? At pwede bang kung ano yung ano ba yung multa o ano ba yung consequences para dito sa mga lumabag given na yung yung driver nag-fine nakumpiska yung lisensya ano pa bang pwede tuloy. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na agad nilang naibigay sa Land Transportation Office ang kopya ng closed-circuit television o CCTV footage ng pagdaan ng sports utility vehicle na naka-protocol plate sa EDSA busway noong November 7. Ayon sa MMDA, agad din nilang naibigay sa DOTR, LTO at Special... Ayun kita nyo. Ito mga kasama. Kita nyo yung mouse. Ito nyo ba? Mukhang hindi nyo nakikita Ayan. Ito. Kita nyo ba? Nako wala. Ayun yung SUV. Bandang boundary siya ng Makati at Mandaluyong. Sa may Boni and Guadalupe. Pumasok nga Buti na lang, merong mga naka-duty pa nga, hindi siya MMDA. So, parang IAC nga to. Na para. Magagaling din tong mga nakahuli, Diba? Yan ang mga dapat tularan, Walang sinisino kahit plate number 7 pa yan. Diba? Yan ang magandang ehemplo. Sana, bigyan ng award. Baka mamaya mangyari ito, imbis na bigyan ng award, tanggalin pa sa trabaho. Karamihan, ganyan nangyayari. Huwag naman sana maging ganun. Tuloy natin. Special Action ng Intelligence Committee for Transportation noong November 4 ang kopya ng CCTV ng naturang insidente. Gayon din ang mag-request ng kopya ang opisina ni Senator Raffy Tulfo. Paglilinaw ng MMDA, wala silang pinagtatakpan na sinuman sa naturang insidente. So insofar as yung pong hindi kami nagbigay agad, siguro po nagkaroon lang na miscommunication na ang nakarating kay Senator Raffy ay hindi po kami nagbigay ng copy, which is contrary po. We'll provide you yung screenshot noong mga conversation at saka yung proof na kami po ay kaagad-agad, in fact matter of minutes na ibigay po yung CCTV footage. So wala naman po kaming pinagtatakpan. Yun ang paliwanag ni MMDA chairman. Ano pa? Maiba tayo. Maiba tayo, Dahil dito, meron naman talagang problema. Si Chikadora, chinichismis na naman niya ito sa atin. Dahil daw ito si, ano ang pangalan nito? Yung sinasabing si Boy Contempt ng Kamara o ng mga Tuwadcom. Sabi dito, matapos sabihin takot si Duterte, Paduano, bugbog sarado sa mga DDS. Totoo naman. Diba? Kung batikusin siya, ganun-ganun lang. Kung murahin siya, ganun-ganun na lang. Paano po? Gigil na mga tao. Lalo na yung mga netizen. Kung pwede nga lang pumasok sa screen ng TV, gagawin ito mga netizen na to para tanggalan lang ng kulangot itong si Paduano. Gigil na po. Ano na? Sige nga, pwede mo ba sa amin paliwanag kung ano yung mga pinagsasabi mo na naman dyan, kuya? Eto na. Chikadora, kwento mo. Matapos
matapos mabigong mapadalo ang former President na si Rodrigo Duterte sa patuloy na investigasyon ng Quad Committee, Congressman Paduano nag-alboroto sa galit. Sa halip na suportahan, tila pinagtawanan lang ng maraming Pilipino ang binansagang boy contempt ng Kongreso na si Paduano matapos mag-alboroto sa galit nang hindi dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ang former President na si Rodrigo Duterte patungkol sa mga aligasyon ng di umano'y droga at extrajudicial killing mula 2016 hanggang 2022 sa kanyang administrasyon. Bukod sa mautal-utal ito sa pagsasalita, tila hindi makapaniwala ang maraming Pilipino nang sabihin mismo ni Congressman Paduano na tila natatakot raw ba si former President Rodrigo Duterte sa pagdalo nito sa Quad Committee. Sa halip na tila sang-ayunan, tila tinawag na hunghang ng maraming Pilipino online ang nasabing kongresista at tila ang lakas raw nitong sabihing naduduwag o natatakot ang dating Pangulo. Sa naging reaksyon ng maraming netizens, sinabi nila kay Paduano na kahit kailan hindi maduduwag ang dating Pangulo sa mga miyembro ng Quad Committee. Kaya lang raw hindi ito dumadalo sa nasabing pag-iimbestiga ng House of Representatives dahil bukod sa hindi na raw kapanipaniwala, puro chismis lang raw ang So naman. ng nasabing Quad Committee. Lalo't hanggang ngayon, wala raw lumalabas na totoo sa mga sinasabi ng kanilang mga DMNA resource person. Ilan nga lang raw ito sa mga dahilan kung bakit hindi dumadalo ang dating Pangulo, lalo't pinupunterya lamang nila ang pamilyang Duterte at malinaw na pamumulitika lamang ito, lalo't nakaupo bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Kahit kailan raw, hindi matatakot ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, kina Paduano at sa kahit na sino pang miyembro ng House of Representatives at Quad Committee. Dahil kung si Barack Obama nga ay minura ni Duterte, sino raw ba si Paduano para sabihin na duduwag sa kanya ang dating Pangulo? Narito at panoorin ang full video na sa halip hangaan ng maraming netizen ang di umano'y katapangan raw ni Congressman Paduano, tila umani pa ito ng mga nakakatawang aksyon sa social media matapos sabihing tila natatakot raw si former President sa Quad Committee. Pagsupalpal ng maraming DDS, tila ang lakas raw talaga ng loob ng isang langaw kapag nakatungtong ito sa likod ng kalabaw. Up! Ito kala mo kung umarte ito talagang ano eh. Diba? Kaliit-liit lang eh. Ismiyo. Ay nako. Huwag ganon. Ang dating presidente ang ginaganyan mo. Baka mamaya patulang ka nun. Kuya, maghulos tili ka. Diba? Huwag mong isipin na marami kayo. Oo. Eto pa. Baka mamaya niyan. Pagdating ng 2028, umupo si Ate Sara. Oo. At wala ka na sa pwesto. Wala na rin yung mga kakampi mo. Baka yung betlog mo umangat dito. Ha? Yan. Oo. Huwag dadaan pag marami. Ha? Saka huwag magsiga-sigaan kasi baka mamaya atakihin ka eh. Galit na galit ka lagi eh. Oo. Nakita niyo ba kung paano to nanggigil doon sa pagdinig? At panoorin natin ha. Panoorin ang full video. Ano? Natatakot siya? Napupunta dito? Ha? Ay, sir, Mr. Chairman. Mr. Chairman. My first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, Mr. Chairman. and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Ah? Suko ka Lakas! Ha? Ang lakas mo, kuya. Oo. Kakaiba ka rin, ano? Ikaw lang ata yung narinig kong bukod tangi na... iwas-iwas din sa masasamang ano, ha? Oo, yung pagkain ng nakaka-high blood, iwas-iwas din. Para hindi ka masyado hypertension dyan. Ha? Baka mamaya mabalitaan namin. Ha? Oo, yung isang Tuadcom. Hindi nakatin. Bakit? Hypertensive. High blood na lang. Baka mabalitaan namin. Nagpapagamot. Bakit? Na high blood. Kaya wag masyado matapang. Ha? Ano pa meron? Kwento mo, Robin. Chikadora. Kwento mo sa amin. ang balay! Mr. Chairman! Mr. Chairman! Ay, nako! Paduano. Hindi nyo na gets bakit ayaw dumalo
ni Tatay Digong Mm. sa tuwadcom nyo. Ah. Kasi wala naman kayong credibilidad. Yeah. Bestado na kayo. Ah. Pati yung mga witness at resource person nyo, bago nyo isalang sa hearing, kinakausap nyo, kinokondisyon nyo. Yan. Totoo naman yung sinabi ni Kuya rito, ha, ni Mr. Reaction, ha. Oh, ito, mabigay ko kayo sa isang slide. Oo, nakakagulat. Oo, pati yung dating driver, eto na. Oo. Pero bago ko ibigay dito sa slide na yung dating driver ay nasasangkot at siya ang pinagbibintangan na siya raw yung nagbibigay ng reward, ha? Grabe. O eto, dito muna tayo mapunta. Sabi dito, dating Pres Rodrigo Duterte, hindi pa rin sumipot sa Quadcom Committee. Bakit? Yan ang alamin natin sa kwento ni Ate Cheryl Cosim. Kasi, alam nyo, kagaya ng lagi nating sinasabi, mga kasama, kaya hindi dumadalo ang dating Pangulo dito sa Tuwad Committee, ha? Doon pa nga lang sa statement yung mga pambungad na statement ng mga chairman ng Tuwad Committee, panggigipit na. Mayroon na kagad silang bira. Diba? Bira. Oh, ibig sabihin, konti na lang, babatikusin na lang babatikusin. Diba? Kung ano-anong investigasyon, akusasyon. Akusasyon ang nangyayari dito hindi na investigasyon Puro accusation na lahat. Lahat ng mga tinatanong nila, wala na hong pabor dun sa investigasyon. Akusado kaagad to. Diba? Yung mga tanong na ganito, sino yung nag-utos sa'yo? Si Duterte ba? Diba? May ganun mga tanong. Ibang klase yung mga tanong. Kaya ayaw. Tsaka mapapahiya lang ang dating Pangulo just in case na umatin siya. Ikaw ba naman, Pangulo, Oo. Babatikusin ka na kulang-kulang 300 na halos nagkakampihan na sila. Bakit? Sino nasa likod nito? Yan ang sagot. Ang nasa likod daw ito, di umano, ay kung sino ang malaking lulong dyan. Nako. Eto, Ate Cheryl Cosim, pwede mo sa aming kwento kung ano talaga yung pag-uusap at nalalaman mo patungkol dito sa usapin na to. Sige, pasok mo. Hindi pa rin sinipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Quad Committee hearing ng Kamara tungkol sa war on drugs. Duda raw kasi siya na pinupolitika lang ang issue. Totoo yan. Balita, si Marian Enriquez. He will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Uminit ang ulo ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano sa muling pag-absent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quad Committee nitong Webes. Nagsabi raw kasi noong una ang kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delgar III na masama ang pakiramdam ni Digong at dadalo na matapos ang undas. Pero kahapon, hindi pa rin siya nagpakita. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Tignan nyo. Ganyan ba ang taong mag-iimbestiga na maayos? Sa tingin nyo, mga kasama, yung ugali bang ganyan, dapat paniwalaan? Diba? Sige. Magbasa ka ng mga comment, yung mga nakapanood ng hearing na yan. Puro pagmabatikos dito kay kay Kuya Paduano. Bakit? Kasi nga, ang pangit ho ng mga tabas ng dila. Medyo mabantot ang bunganga. Ang sabi ni Aling Merly dito, medyo mabantot hong bunganga. Hindi po kaaya-ayang pakinggan. Lahat po ng mga pakinig napapasimangot. Bakit? Hindi ho. Puro masasakit na salita ang mga binibitawan. Tuloy mo. Natatakot siya? Diba? Pumunta dito? Sa sulat ni Duterte, Diba? duda raw siya sa integridad at independence ng Quadcom. Malinaw aniyang political ploy lang ang pagdinig. May issue rin daw ng subornation dahil sa isang resource person sa Senado na nagsabing pinilit lang siya tumistigo tungkol sa reward money sa drug war sa Quadcom. Dagdag pa ni Duterte, Yan. Totoo naman yun, di ba? Tapos, ngayon, papalabasin nila, wala raw sa buwatan. At ito ang tanong, bakit wala si Ate Karma dun sa investigasyon? Meron nga nagsabi, baka raw pinatakas na ng bansa. Sabi nung ni Ate Majeline, wala na ata si Karma, baka pinatakas na daw ng bansa. Nako po, yun ang mahirap. Yan ang isang magandang katanungan din ni Ate Majeline. Kung halimbawa pinatakas, ano ho mangyayari sa investigasyon?
Diba? O, eto pa. Tuloy. Duterte nasabi na niya ang lahat ng gustong sabihin sa nakaraang pagdinig ng Senado. May patutsada naman ng komite sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na puro joke lang ang mga sinabi ni Digong sa Senado. Biro lamang daw. Ito pa isa. Kuya, yung Maynila, ano, kumusta? Ayos pa ba? Kung hindi, bahala na. O boss, 25 billion, ang usapin, sabi ni Yorme. Oo, tsaka ito, matindi rin ito, pag nagsalita. No? Noong nagpapaliwanag sila doon, dalawa sila, magkatabi pa nga, kala mo ang bait eh. Kasi may kasalanan eh. Okay, eto na naman, nagsama-sama na naman, sabi nung amo nila, okay lang yan, basta solid tayo. Ngayon, ito, may tapang-tapangan na naman si kuya. Kuya, relax lang din yung puso mo. Iwasan nyo yung ma-high blood. Yan, may edad na kayo. Mahirap niyan pag na kayo na high blood. Di ba? Tuloy. I asked you, my friends and my colleagues, I asked you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Naiyak naman sa hearing. Natawa yung mga crowd sa gallery ng Senate. Gigil na gigil kayo? Doon ba kayo nagagalit? Ito naman si super dramatic actor. Guban, magkano ba ang tanong ng ating kababayan si Margarita? Meron ba namang nagpupunas ng luha? Nagpupunas ng iyak na wala naman luha daw, di umano. Saan ka nakakita? Dito lang, kay Guban. Tuloy mo, Guban. Si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Siya at si dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa dalawang miyembro ng pamilya Duterte at kay Michael Yang na economic advisor ni dating Pangulong Duterte sa illegal na droga. Inakusahan pa nga ni Asierto si Digong at Senator Bongo na naglabas ng bounty na 10 million pesos para ipapatay siya. Ito raw ang nangyari sa marami sa kanilang hanay. Dahil po dyan. Wala naman, umiyak pero walang luha. Galit din si Father, sabi ni Father, bakit hindi ka Martin na talagang may luha? Dapat nagkaroon ka ng luha para totoong-totoo. Ngayon, mabubulaan tayo niyan. Napupulaan tayo niyan. Wala ka naman luha eh. Davao Mafia in their purpose Biglang sumaya. in order to become the next president. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Hindi siya nagbigay ng detalye kung sino Ayan. ang tinutukoy niyang reyna. Yan Pinadalo rin sa hearing ang dating driver at security aide ni Digong na si Sonny Benaventura. Mayor pa lang si Digong, magkasama na silang dalawa. At base sa isiniwalat ng retired police at dating PCSO General Royina Garma, si Benaventura umano ang taga-abot ng pabuya sa mga station commander para raw sa pagpatay sa mga drug suspect. Bagay na itinanggi ni Benaventura. Bakit tinatanggi? Wala naman talawang katotohanan. Pero mo yung laman ng bank account niya, 4,000. Diba? Pinabulaan na yan. Mamaya papasok natin yan sa isang slide natin. Pero bago pa pagpapatuloy natin to, matindi rin yung ito nagtatanong eh. Taga saan ba yun? Larga! Tuloy niya. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya. Colonel Garma should not accuse anybody to save herself. Totoo naman daw nakilala siya ni Edgar Matobato, ang self-confessed hitman na kasapi raw ng Davao Death Squad. Pero hindi raw naging tauhan ni Duterte si Matobato. Wala nang maisagot si Benaventura sa mga tanong tungkol sa Davao Death Squad, maliban sa totoong Superman ang bansag kay Duterte. Lumitaw ang codename na yan sa organizational chart ng DDS na isiniwalat ng isa pang retiradong pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Wala si Garma sa hearing. Hindi nila alam kasi mga call sign eh. Wala silang alam doon. Diba? Ang may mga radyo, noong unang panahon, hindi pa sikat ang cellphone, radyo pa lang, may mga call sign ho yan. Sino nakakala? Mga taga-probinsya. Ganun ho yun. Halimbawa, ang pangalan mo is, Garma. Ano bang, sabihin natin, pangalan mo na lang ay Delta Oscar. O kaya Goat, Oscar, Delta, Sierra. Di ba? Ganun ho. Call sign, ika nga.
Kaya wag pa eng. Larga! Ha, o tuloy. Hearing dahil kalalabas lang daw nito sa ospital. Si Quadcom Co-Chairperson Dan Fernandez naman mag-i-inhibit daw kapag natalakay sa pagdinig ang akusasyon. Nako po. Woo! Mag-i-inhibit. Saan pa? Wala na. Tapos na ang karir. Kahit hindi na kayo mag-inhibit. Sabi ng taga-Laguna nating mga kababayan, may nag-comment dito, ay, Kuya Goods, ibang klase. Hindi na ho mananalo yan. Oo. Dati ho, naloko kami. Ngayon, hindi na. Yan ang sabi rito. Laki talagang bagay pag gano'n, no? Pag ang tama at mali yung ginagawa mo. Pag tama ang ginagawa mo, papabor sa'yo ang mga tao, sambayanan. Pag mali ang ginagawa mo, galit sa'yo ang sabayanan. Yun ang katotohanan. Kaya maganda, puro kabutihan ang nangyari. Gumawa ka ng kabutihan, yung mga kasinungalingan, itapon nyo. Baka sakaling bumaboto pa uli kayo. Pero sabi ng mga taga Laguna, ano sabi nun? Baka daw manalo yung isang babae dun. Oo. Sino yun? Yun ang itanong nyo sa mga taga Laguna. Tuloy. Police Colonel Hector Bejaldo na pinilit lang siyang umamin sa umano'y reward system sa war on drugs para sa 1PH. Di ba? Yan nga ang sinasabi natin. Lagi ninyong iisipin na kayo ay mga public servant. No? Hindi ho mangingibabaw ang kasamaan. Lalo na ang pinapanigan nyo ay yung pinupuon nyo ay bantot na pangalan. At may mga usapin sa kanila di umano na yung mga pondo ay nawawala sa panunungkulan nitong mga ito. Hindi natin maitatanggi kung kayo nakadikit dyan. Baka ganun din daw pag-isipan kayo ng ganun din. Kagaya ng sa Bicol. Nagkaroon siya ng issue? Biruin mo, bumili ng jet fighter tsaka chopper. Private plane at saka chopper. Hindi ho birong pera yun. Eto. Eto na yung slide patungkol doon sa driver, ha? Ano bang kwento dyan? Pwede ba nating alamin? Kasi dinidiin din siya dito eh. Alam niyo kasi dumidiin sa kanya? Si Larga. Alam mo naman si Larga, talagang mabusisi din yan. Pero, siyempre, ang paninindigan at ang katotohanan na mananaig dito. Ito, ipasok mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa ginagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case ang dating driver bodyguard ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging driver bodyguard ng dating Davao City Mayor si retired SPO4 Sanson Sonny Benaventura mula 1988 hanggang 2008. Kabilang umano si Buenaventura sa mga pangunahing inuutusan sa Davao Death Squad o DDS batay sa salaysay ni self-confessed DDS hitman na si retired police officer Arturo Las Cañas. Gayunman, itinatanggi ito ni Buenaventura at sa tingin nito may galit sa kanya si Las Cañas dahil hindi niya ito pinagbigyan sa mga hinihiling nito sa kanya. Dinala kay PRRD itong mga request ni Las Cañas. Yan ang reason na sa tingin mo, galit si Las Cañas sa'yo kaya in-include kanya sa affidavit niya. Tama po ba? Yan siguro yun. Yan siguro. Pinabulaanan din ito ang akusasyon ni retired police officer, former Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma laban sa kanya. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Garma, si Buenaventura umano ang nagbibigay ng reward payment na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa station commander sa Davao City para sa mga napapaslang na suspect sa police operations. Yan po ay hindi totoo. Sa mga... Marinig nyo, ha? Hindi totoo. Bakit ito si Karma nagsalita ng ganun? At saka parang labag sa loob niya na habang binabasa niya yung binigay sa kanyang papel, hagulgol ang nangyari dito. Bakit? Yan ho ang isang malaking question mark. Pero bawat araw, matatapos ang pagdinig na yan, lalabas din ho ang katotohanan dyan. Diba? Mananaig ang katotohanan at yung may kasalanan ang aamin dapat dito. So eto, tuloy. Mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO. Mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO. Mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas. Mga nangyayari sa Cebu, ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña, at kung ano-ano pang findings laban sa kanya.
Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Batay kay Buenaventura, hindi niya ipinaalam kay dating Maaari. Kasi parang siya yung pinaka main target doon nung unang pagdinig, 'di ba? Biglang na-contempt siya, biglang kumambyo. So, baka na-operan siya, di umano. Yan ang hindi pa natin masabi. Kaya mas maganda, subaybayin yung channel natin. Pag hindi nyo nakikita at hindi nagdo-notify sa inyo yung video natin, kalkalin nyo sa YouTube, hanapin nyo si Kuya Goods para meron kayong idea na araw-araw po tayong may upload. Umaga't hapon. Tuloy. Pangulong Duterte ang gagawin niyang pagharap sa Quadcom. Inamin din itong loyal o tapat siya sa dating presidente. Hindi naman pumayag si Buenaventura na i-waive ang bank secrecy sa kanyang account sa bangko nang hamunin ng isang kongresista. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus. Doon ko kinakuha yung parang sa gamot ko, lagyan ko ako. Para 4,000 plus lang yun, Your Honor. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang yun, 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Yun, nandiyan yung passbook ko. Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Rosalie Cruz. Kita mo si ate, Diba? Imposible naman mabibigay niya ngayon. Siyempre hindi niya dala. Dapat sinabi niyo dalhin para mapakita ngayon. Ano kung tipaklo na tanong yan? Sabi ko nga sa iyo, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, Huwag kayo magpahuli sa mga latest issue, isang like, isang share, gusto tayo dyan, i-like ang video, Hanggang sa muli, bye-bye!